Hello po mga Cubs! Kumusta po kayong lahat? Welcome back po sa cubsfarming.tv. Mga kahito, ang pag-uusapan po natin ngayon, ano po ba ang 3 major reason na nagdudulot ng stress sa mga hito? At kung ano ba ang pwede nating maging solusyon dyan. So, ang bibigay po naming tips sa inyo ay galing din po mismo sa mga expert na mentor natin na naging successful na po sa paghihito. At syempre, sa experience na rin po natin sa pag-aalaga ng hito na in-apply po natin sa pan. Ang pan po pala namin na sistema ay traditional farming sa backyard po, no? So kung interested po kayo sa video na ito at kasalukuyan kayo nag-aalaga ng hito or nagbabalak pa lang, ay para sa inyo po ang video na ito. So wag na natin patagalin, tara umpisa na po natin. Isa sa mga dahilan kung bakit na-stress ang mga hito ay unang-una, after mag-harvest ay nai-stress po sila. For example, pang grow out na or pang benta na yung mga hito nyo. Syempre, may tinatawag tayong partial harvest, yung unang harvest natin para kuhanin po yung mga malalaki o yung mga shooter na hito, no? Yung mga tatluhan, pwede rin yung apatan. So sa amin, tinatawag na rin namin itong sorting or sizing kasi hinihiwalay na namin yung malalaki. Saka pinagsasama namin yung mga magkakaparehong size. Okay? So mapapansin nyo, after mag-harvest, syempre nag-refill na kayo ng tubig, binalik nyo na yung mga hito, ganyan. Mapapansin nyo, karamihan sa mga hito, nawawala na po sila ng ganang kumain, no? Kahit maglagay kayo ng feeds, minsan hindi nila kinakain. So isang sign na po yun na nai-stress po ang mga hito natin after ng harvest. Kasi syempre nabulabog po yung ano nila, yung tirahan, no? Nagkaroon po ng stampede at naging mailap na po sila. So may impact po yun. Nagkakaroon po kasi sila ng walang ganang kumain, lalo na sa pan po namin. Nasanay na po ang mga ito dahil twice a week po kami nag-harvest minsan, or pag may order biglaan na harvest. So, ang ginagawa po namin, pag ganyan po, wala po silang ganang kumain, ang ginagawa po namin dyan, binabasa po namin yung feeds, okay? Ng tubig, or kung meron kayong orobiotics, yung nilalagay sa feeds, yung sa aqua maintenance, pwede rin po yun, mas okay din po yun. So, basahin nyo yung feeds, pero syempre, after 6 hours, huwag po yung pagka-refill nyo, wag muna kayo magpakain, kasi wala po silang gana nun. Pag maghagis kayo ng konti, tapos hindi nila kinain, so huwag muna kayo magpakain nun. So lalagyan nyo ng tubig yung feeds. Ngayon, ang goal natin doon para pumunta sa ilalim yung feeds sa ilalim sa ground level ng pan. Okay? So let's say nag-harvest kayo ng 10 AM, tapos nag-refill kayo, next pakain nyo mga 5 PM or 6 PM, yung padilim na. Mas gusto po kasi ng hito ng padilim na, no? Yung medyo yung paggabi na. Mas ganado po silang kumain. Mapapansin nyo sa ilalim, doon sila kumakain dyan eh. Nasa ilalim po kasi yun. So mauubos naman po yun sa una lang. Pero mapapansin nyo, kinakain po yun sa ilalim, kasi nasa baba po yung pinakain yung feeds. Parang imagine niyo kung nasa wildlife sila, di ba? Tapos may mga tao, may ilap ang mga isda. Pero pagdating ng gabi, doon sila naghahunt ng mga prey nila, yung mga pagkain. So ganun po yung mga nature ng mga hito, no? Mas prepare po nila kumain pag gabi. So pwede pong i-apply niyo 'yon sa panyo. After nun, magiging okay na po sila on the next day. So back to normal feeding na po kayo nun. So ang pangalawa po natin na nagdudulot ng stress sa mga hito natin ay yung maruming tubig, no? Bakit nai-stress ang mga hito pag maruming tubig? Yes po, nai-stress po talaga ang mga hito kapag mataas na yung ammonia, mababa na yung dissolved oxygen, kahit may aeration kayo tapos marumi pa rin yung tubig, nawawalan na rin sila ng gana kumain. At mapapansin nyo, madalas nakatinghala na po sila. Wala na po sila sa ground, nasa taas halos, tapos nagpupunggulan. So yun na po yung sign. Tapos yung mga balbas nila nakataas, ganyan. So yun po yung sign na huminga na po sila sa air, ganun. Ayaw na po nila yung tubig, ibig sabihin. At saka makikita nyo naman may amoy na yung tubig, so kailangan na talagang palitan yung tubig.
palitan nyo kagad para maiwasan po yung mortality pa. Kasi wag nyo na hintayin na magkaroon pa ng mortality. Kahit hindi kayo nag-check ng parameters, okay lang yun. Basta importante, palitan nyo ng tubig kagad. Okay lang yun. Basta lalo na pag galing sa deep well, sigurado babalik sa dating sigla yung mga alaga nyong hito, no? At sa tamang water management, okay? Regular nagpapalit po kayo ng tubig, mas okay po yun. Mas gustong gusto po ng hito yun. So para maiwasan po yung pagka-stress nila. So yun po yun. Siyempre, maglagay din po kayo ng mga probiotics. Napaka-importante po yan. Saka recommended po sa concrete pan. Maglagay po kayo yung mga nakaraang video po namin. Yung naglalagay po kami ng molasses with Nitrofix, asin, yung mga ganyan. So, kailangan may mga maintenance po kayo. Lagi lang po kayo ng twice a week. Kayo po magbigay ng schedule, wala pong problema yun. So, mapapansin nyo maliliksip ang mga alaga nyong hito, no? So, ang pangatlong reason na nagdudulot ng stress sa mga hito, for example naman, mag-fingerlings naman tayo. For example, nag-order kayo ng fingerlings, tapos, syempre, dineliver po sila. Nai-stress din po yan. Pag bagong lipat sa pan, bagong environment. Kasi syempre, from earth pan, tas linipat nyo sila ng concrete pan. So, nai-stress po sila. Yes po, kasi po, lalo na kapag first day, up to 3 days, maobserbahan nyo, hindi po sila ganong kalakas kumain, at nag-a-adjust pa sila sa bagong environment, no? Sa bagong tirahan nila. Dahil nga sila galing sila sa earth pan, syempre malawak yung space na yon, tapos lilipat nila sila maliit na space. So yun po yung adjustment nila. So ang solusyon po dyan, pwede natin, para maiwasan yung may mga chances po kasi na magkaroon ng mortality, para maiwasan po yung mga stress at maging ganado sila kumain. So sa personal experience po namin, maraming naging challenge po yan sa past namin, no? Una, hindi kami nagpa-pan preparation. Okay, pan prep, no? So importante po yan para maiwasan yun. Hindi kami nagpapalumot ng ground ng concrete pan, no? Kaya marami yung namamatay, nagkakaroon ng mortality sa mga past namin. So dapat bago pa dumating yung fingerlings, nakapag-prepare na kayo ng pan, no? Usually naglalagay kami ng fertilizer like yung urea or yung abono. Meron kayong abono. Sa amin yung mababa lang namin yung 12. At syempre yung A2B. Ayan, mabibili niyo naman sa online, sa Lazada. Alam ko available yan doon. So, ang importante doon, mataas yung nitrogen. At sa earth pan naman, bili nyo yung mataas yung fertilizer content na phosphorus. Yun, mas okay din yan, mabisang pampalumot din po yan, no, sa pan. So, syempre, kailangan merong konting sinag din ng araw. Nakakadagdag din po yan para magkaroon ng para mabilis po yung pagkalumot ng pan nyo. Kailangan may araw po ng konti, kahit kalahati lang. So, after ng treatment, syempre, kung dati na yung pinaggamitan yung concrete pan, ayun, palitan nyo kagad din ng tubig, no? Kailangan ma-wash out ulit yung abono. Pero nandun na yung treatment, nandun na yung sa pan. So kailangan maglagay po kayo ng bagong tubig nun after. Bago nyo ilagay yung mga fingerlings. Okay? So one day nyo mag-treatment, so one day maglalagay na kayo ulit ng bagong tubig. So 3 days po yung treatment nun. Kung dati nang may laman yung concrete pan nyo, kumaga tas bumili lang kayo ng fingerlings ulit. So ang mas advantage po nun, kasi para mas males po yung pag-adjustment nila ng environment, no? Kasi may lumot po siya. So hindi sila basta-basta na naka-touch sa concrete pan, hindi po nagagasgas yung mga skin po nila. Okay, para maiwasan din po yung mga, kasi once ang nasugat po yung mga hito, minsan yun, nagkakaroon na ng cannibalism, pinagtutulungan na po. So yun po yung iniiwasan natin, magasgasan po yung mga skin po nila. So
So far okay naman po. Napaka-proven naman po yung yung pagpapalumot ng pan. Mabilis din po silang lumaki. Sa experience po namin, normal naman po minsan talaga ng mga first week magkaroon ng mortality. After nagkalagay ng fingerlings, yung unang linggo, may mga, wag lang po yung sobrang dami, no? May mortality po talaga. Pero kung yung fingerlings nyo, lumaki sila from fry, tapos yung ginamit yung pampalaki sa kanila, yung concrete pan, ay mas maganda po yun. Mas less po yung mortality. Konti lang po yung adjustment nila pag linipat sila dun sa bagong concrete pan. Okay? So, yun po yung pangatlo natin. So, mga Cubs, yan po yung mga 3 major reason na napag-alaman po namin. At gusto lang namin po i-share sa inyo sa mga nag-aalaga ng hito dyan sa concrete pan na traditional farming. So, pwede nyo pong i-apply yan. At nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo pong subukan. Wala naman po kaming pilitan. Pero, ang nais lang po namin ay mag-share ng experience. At so far, nag-work naman po sa pan po namin. So, hanggang dito na lang po ang video na ito. Sana may natutunan po kayo. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, don't forget to like and subscribe. Pakiclick na din po ang notification bell para updated po kayo sa mga video namin na i-upload. So, about sa pag-aalaga ng hito. So, thank you po. See you po sa next video mga Cubs. Bye-bye!